Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. So live ho tayo ngayon dito sa EDSA People Power Monument. Hello. Hello po sa inyo, magandang hapon. Yan, ako po ulit si JDB. Ayun. Steady mo na lang yan dyan, huwag mo nang galawin. Okay. Hi! Magandang umaga po. Magandang hapon. Salamat. Ayun. Asawa ko Ay, naku, maraming salamat po. Yan. Kaya lang gamit yung Yung cellphone nyo. Po? JDB. JDB, Juliet Delta Bravo. Ayun. JDB. Opo. Siksik na po. Meron na po kasi akong... Hindi, nabayaran na ako ng 51 billion. Para sa mga DDS po yun. Bibigyan ko sila. Lipat na tayo. Ayan, lipat na raw po doon. Lipat na. Lipat na raw po doon. Lipat na raw po doon. Lipat na po, lipat na. Kailangan nyo ng katulong magbuhat? Hindi po, kasi mga kasama namin nag-CR pa eh. Nag-CR pa. Okay. Ay, nag-CR na kayo. Ayun. Uy, Purka Studio nandito. Hindi, okay lang. Walang problema ron. Ano ka ba naman? Okay. So, bali, sabi nila sa akin kanina, talagang marami raw po yung darating. Merong mga naka-jeepney, ganon, marami. Nandito ho yung grupo na very visible, yung One Movement. Hindi ko pa nakikita rito yung IDP. Pero yung mamaya ay magkakaroon ng marcha. Etong grupo ho na naunang nagprograma dito, yung grupo ng Pader. Yan. Yung may body painting kanina na napanood yung sa ibang mga vloggers. Pero alam nyo, nakakatuwa, Tignan nyo ha, yung mga Marcos supporters, mga Marcos loyalists, they were healed already. Etong EDSA Shrine, ayaw namin to dati. Ayaw namin to. Tatay ko nung buhay pa, isinusuka itong EDSA Shrine eh. Isinusuka rin niya itong EDSA People Power Monument. Kasi ito ho yung naging simula nung kumbaga, ito yung simbolo ng pagkakapaalis po kay Apulacay. 'Di ba? Pero kaya sa nasabi nga ni Kakamping, i-quote ko na naman siya, yan ay tapos na. Nakalipas ng panahon. 'Di ba? Marami nang nagbago, maging ang ating pangulo si PBBM. Oh, hindi siya umaatake, tumitira o ano man ganun, hindi. Sa kanya past is past. Hindi niya hinahadlangan yung mga natatayo. Wala siyang paghadlang na ginagawa sa mga ganun. Tapos na eh, di ba? Nangyari na yung isa pa ho, sa totoo lang sabihin man nating masakit. Ito hong EDSA na to, nakatulong po ito ng sobrang laki kay PBBM. Bakit? Kasi hanggat ito ay nakatayo dati, nananatiling buhay sa isipan ng mga Pilipino na patutunayan, bibigyan namin ng pagkakataon ang isa pang Marcos na patunayan ang kanilang pagsisilbi sa bayan na yung bagong henerasyon ay mararanasan uli ito. Yun, di ba? So ngayong nakabalik na sa pwesto, andyan na si PBBM sa Malacanang, Pangulo na ng Pilipinas, napakasipag, kita nyo naman, kahit anong kantyaw, di ba? Inflation natin mga kapatid, 2 na lang. Mababa na ho sa 3. Di ba? Kaya wala nang panahon para maghati-hati. And after all, whether they like it or not, si PBBM pa rin po ang kanilang presidente. Ganun lang yun eh. Kaya nga nung panahon ni Digong, di ba, nirespeto natin ang todo-todo. Ginalang natin, ipinagtanggol natin. Kaya lang, walang utang na loob eh. Okay, so pinalipat na po doon and hopefully kasi nakita ko marami pang mga bandera doon sa gilid. Ayan May ulag ng DTS. Diba?
Etong mga to, wala pa hong programa. Okay? Simula pa lamang ito ng pagdating nila ng pag-iipon-ipon dito. Oh. Ang event na ito, alauna ho hanggang alas 6 ng hapon. Okay? So yung mga nag-aabang kanina ng umaga, wala kayong makikita talaga ng umaga kasi ganun yung oras nila. Alauna po ito ng hapon. Sabi niya, hoy, DDS si Cayetano, nangako ng 10K. Bakit PBBM niyo sisisihin ng 10K? O sisingilin ng 10K? Oo nga naman. Di ba? Ba't kasi kayo nagpabudol kay Cayetano sa 10K? Parang ano lang din naman yan kay Jinggoy. Nambudol din si Jinggoy ng campaign period. O sabi ni Jinggoy, patataasin natin yung sahod ng mga Pilipino. Gawin nating 800. Yung sa probinsya, kung po pwede, parehasin na natin. O kung kaya pa, gawin natin 1,000. Alam mo, presidente yung tinatakbuhan no? Nanalo. O, may banggit pa ba si Jinggoy ngayon? Di ba? Wala na. O, tapos nung hearing doon sa Senate, nako, digong na digong. Kayang-kaya siyang paglaruan ni Digong noon. Right? Dami pa lang nanonood. Grabe, 2,293. Oh my God. So ito, in fairness, dun sa mga hindi ko tinututok ng focus lang para makita ninyo gaano ba karami yung taong dumating, di ba? Ilan ba? Para transparent, hindi yung budulan na itututok sa mukha ng mga tao tapos sasabihin siksikan, di na magkamayaw, di ba? Tapos pagka mayroong vlogger na nagpakita ng tunay na bilang nila, haharasin. Mali yun. Mga taga-mainstream media hinahanap, bakit hindi nagbabalita? Pagkaharap nila, pinagtatabu yan, gaya ng sa GMA7. Asan ang hustisya sa mga tao na to kako? Ako may mga taga Nueva Vizcaya pa lang nanonood. Magandang hapon ho sa inyo. Ayan, shoutout sa mga taga Nueva Ecija, taga California. And then sa Hong Kong, Pampanga, Nueva Ecija uli, Austria, Malaysia. Yan, Tansa, Cavite. Taiwan. Isabela, Ilocos Norte. Saudi Arabia, Northern Ireland. Diba, grabe, ang dami nanonood. From Dubai, si Jamie V ng Canada. And then from Pangasinan. And then Nueva Vizcaya, Padilla Maya. And Laguna, and Dubai, Angono, France, Cebu City.
Yan, Baguio City, Las Piñas, Maryland, USA. Walang binigay na mic. Ayun, kawawa naman ho yung mga nandoon, no? Initan tuloy, biglang sumikat yung araw. Alam nyo, etong pagpunta rito ng mga Marcos loyalist, masakit sa mata to ng ng mga kalaban ng Pangulo eh. Bakit kanyo? Ito kasi talaga ibig sabihin tumatak yung unity. 'Di ba? Yung pagkakaisa, pagpapatawad, tandon, hindi magkakaroon ng pagkakaisa kung wala hong patawarang nangyari. Nalala ko ang sabi ni PBBM, my father will be judged by history. 'Di ba? Yun, totoo. Teka, ayusin lang natin yung power supply natin dito, yung power bank. Hey, mga taga Pennsylvania, taga Cagayan, Hong Kong, Cavite. Grabe, dami. Gabit ko kaya yung rito? Yung mic na malapat. Yung DW? Oo, BMW. Asan na? Hindi, wag na maririnig rin man ako rito. May kakamping din. Ano yan, nakita ka na. Wala, napala agad. Meron kakamping kanina. Oo nga eh. Wala agad eh. Hey, Marge Channel TV, maraming salamat po sa pag-subscribe. Ang sisihin nyo si Tambalos Lod, sunuran siya. Kayo talaga, puro kayo si Tambalos Lod. Ano? Yan. And welcome po sa channel natin, Marge Channel TV. Alisa Alivio, yes naman. Bakit ang mga congrats halatang ginigipit nila si Sara? Saan ang pagpapatawad doon? Okay, linawin natin yan ha. So, si Vice President Sara Duterte ho ay may problema sa pondo na ipinagkatiwala sa kanya. Okay, so ngayon, iniimbestigahan po ito ng Committee on Good Government. Ngayon, kung kayo po ang pinagkatiwalaan, ano ho ang dapat nyong gawin? Ipaliwanag nyo, di ba? Halimbawa, binigyan ka ng pera ng nanay mo. Anong gagawin mo? Pag tinanong ka niya, paliwanag mo ang ginawa mo sa pera. Oh, hindi yung kakagatin mo nanay mo, hindi yung matatatahol ka, hindi yung magtatago ka, hindi yung magpapakampi ka. Tama po? Oh, ganun lang po kasimple yun. Di ba? Ngayon, yung sinasabi nyo na pagpapatawad, alam nyo ho, hindi ho pwedeng kasama sa ipatawad yun. Putragis, pera ng taong bayan yun. Kung merong dapat magpatawad tayo. Okay, hindi ho pera ng ano yun, pera ng politiko, pera ho ng taong bayan yun. Ano yun? Ito yung bagong charge up na binili ko. Kaya ko yung pagpapatawad, yung ganun, nasa ano yan eh, nasa tawag dito, sinasabi ko in general sa mga Marcos supporters and then sa mga Aquino supporters, yun, hindi matuwa. Sa bagay, obvious naman. Hindi kayo talaga natuwa na nagkaroon ng, di ba, mutual cooperation, forgiveness ang dalawang mga grupo ng mga supporters. Although itong pamilya, hindi naman nag-usap yung dalawa na maganda. Kapag panahon ng eleksyon, magkanya-kanya tayo, mag-away-away tayo. Pero pagdating po ng pagkampanyahan, ganyan. Oh. Pero pagkadating naman po ng panahon ng tapos na yung eleksyon, ang gawin natin dyan,
Di ba tayo, balik ulit tayo sa pagiging Pilipino. Kampi-kampi ulit tayo mga Pilipino para sa bayan ang laban natin. Hindi para sa politiko. So, ano gagawin natin? Idalangin natin yung mga namumuno sa ating bayan. Di ba? Ganun, sama sa dasal natin. Hindi yung ipagdasal na sana mamatay, ha? Hindi ganun. Yung mapabuti, di ba? Yung kalagayan nila, maging maayos. Alright, and shoutout po sa 3,427 na nanonood ngayon. Ganda nga makita yung ganun. Ako nga, hindi, alam niyo sa totoo lang hindi ko sukat akalain na makikita ko ang kulay pula, ang mga Marcos supporters at lalo na ang mga loyalista. Yan yung mga first gen Diba? First generation, yan yun Sila yung mga malalim na nasugatan noon, nasaktan sa nangyaring napaalis si Apolacay sa pwesto at sa bansa natin. Hindi ko talaga naisip na nihinagap na makikita ko ang kulay na yan dito. Kaya sabi ko hindi ko palalampasin ang araw na ito na hindi ako pupunta para mag-cover dito. Ay nako, maraming salamat po dun sa nagbigay ng pamasko. 3,200 yen. Maraming salamat po. Sino to? Presi Castillo. Yun, ito. Alright, thank you po sa pamasko. God bless. Uy, kasama ako dyan, Lods. Nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan si Mapang Asar? Nasaan dito si Mapang Asar? Okay, and then Orlan Junior Vidal, nasaan ang bigas na tag 20 kilo? Ewan ko po kung nasaan po yung bigas sa tag 20 kilo. Okay, paliwanag natin yung tag 20 kilos na yan for the end times. Yung bigas ng 20 pesos ang kilo, sino ba nagsabi nun? Di ba si Sara Duterte lang nagsabi nun? Tsaka si Digong, na pinangako ni BBM nung campaign period, 20 pesos, gagawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas. Actually, kinopya lang po nila yan. Dati sila nagtatanggol dyan, yung mag-ama. Kanino po nila kinopya yan? At kung kayo ho ay galit sa mga kakamping, mga kapatid, kinopya po nila yan sa mga kakamping after election. Tinitira nila noon si PBBM kasi daw nangako ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ganun daw yung gagawin niya. Ngayon, nung unti-unti nakita ng mga kakamping, na-appreciate nila ang Pangulo, tinigilan nila. Ngayon, ito naman pong mga Duterte, sila naman po ngayon ang, hello po, magandang hapon tay, Kapadyak. Pinakikinggan kita panawagan mo Oy, maraming salamat po. May nakinig po sa ating panawagan. Yan. Oy, yun naman pala Eto, matanong ko lang. Harap niyo yung camera sa kanya. Kitata. Para makita. Okay. Tanungin ko po kayo. Ano ho ang naging pakiramdam ninyo, tay? Ano ang pangalan niyo pala muna? Renato Castro. 1986 na napatalsik ng People Power 1 at ito ang kanyang simbolo, napatalsik si Apolacay. Siyempre malungkot. Marcos Yan din ang nagbigay sa akin ng trabaho. Ayun. Ngayon, tanungin ko po kayo. Nung mga nakaraang panahon, ano ho ang pakiramdam ninyo bilang Kapadyak na nakikita ninyo tong simbolo ng EDSA People Power 1 na nagpatalsik? Bumagsak ang ekonomiya natin. Hindi. Ibig sabihin, natutuwa ba kayo na makita yan? Hindi ako natutuwa. Hindi. Natutuwa ako ngayon, nandito ang mga supporter. Yun, hindi ko pa tinatanong, di ba? Ito, naisip nyo ho ba na makikita ang mga Marcos loyalists na nagtitipon-tipon dyan mismo? Hindi ko naisip yun Ako rin, hindi rin di ba? Kaya sabi ko, this is phenomenon. So, anong ibig sabihin nito? I hope you agree with me. Sige, Jaron! Ba't di kita makilala? Ba't kasi nakashade? Dahil dun sa inilalaban ng ating Pangulo
yung diwa ng unit team, kundi po pagkakaisa. Hindi mangyayari yung pagkakaisa kung wala pong pagpapatawad, tama? Oh. So ngayon ho, masaya kayo sa nakita nyo. Oo, ngayon masaya ako Diba? dahil sa pagkakasa ng loyalist. Mga Saka kapat, yung- may legend po, si Go Philippines, ang aking best friend. Nako, ayan ho. Lagi ko sinusubaybayan kayo. Ang tabigi po. Oh, diba? Thank you po sa inyo, Tay. Oh. Lagi ako nakasubaybay. Saka kay ito ko yung moto mo yun. Kay? Yung parang hapon. Si Takero. Takero. Bakero. Nadaanin nga yung mga ano dyan, yung mga bayarin. Nandiyan na naman yung mga DTS. Para mga hindi naligo. Yun. Oy, magandang hapon po. Nakalive kayo? Opo, naka-live po ako. Ayun, ito pala. Ayan o. Bakit dito na nakaharap yan? Iharap niyo yan dun. Harap niyo dun. Alright, so in-interview lang po natin. Balik niyo rito banda sa may para hindi tayo nakaharang sa daanan. Yan. Taasan mo naman yan, Toy. Oo, taas mo. Todo mo. Ha? Bumili ako ng... Masyadong mauga. Yan. Magkano daw bayaran dito? Kapatid mo. Kasama ayun nga, yung kapatid ko. Ito. Hindi, anak ng kapatid ko. Ni Kois TV. Bayar ba? Sayang yung kanya, hindi ko nakita ko sa nilagay ni Pink. Maraming ganito pa eh. Ang galing sa HQ, dami ko pang ganyan. Matinambak pala ni Papa Vin sa bahay. Kaya nga, kung hindi, uwi na eh. Yari na naman, no? Layo nga ng parking. May channel din ako, sir. Ay, ano ang ano nyo? Take Mind. Ha? Take Mind. Take Mind! Yan, kayo. GP. Oo, mga kapabayan, ito ho si Techie Mind. Oh, Huwag na, yan ho. hindi ako sanay sa camera. Siya pala yun. Di binabanggit kanina sa GC. Diba, one time, nasa Marikina kayo. Mm. Twice na ako nag-attempt na pumunta ng kaso. Hindi mawala sa opisina eh. Oh, Wala dapat ako sa opisina eh. Kamusta? Ayos naman. Tayo, bali ako. Akala ko sa shrine eh. ayun kasi yung unang announcement, Edsa Shrine. Hindi Pero, ako na-update eh. Oo. Sabi ni Cheryl kasi, sa shrine kuya. Okay, hindi na to si Cheryl. Sinabihan ko kayo sa GC eh. Kalimutan ko, hindi ko nabasa. Galing ako opisina eh. kaya ako nag-live kanina, sinabi ko rin dito na kayo dumiretso sa sa People Power Monument. Or, Alam ko lang, dito na pa. Mega Mall pa. ano ka mo? Angkas mo ako pag uwi. Fat burning. Oo. Alright, so mga babae, mamaya mag-i-interview ulit tayo. Maghahanap ulit tayo ng mga seniors, yung mga first gen. Yan. Kunyari, hindi isa ko dali. Interview ako. Hindi, bagong ligo kayo. Ay, Wala eh. Pag DDS ba, ano? Walk up this way eh. paano pang makakaligo yun? San linggo na mahigit yun nandun? Oo nga, meron kasi naman, marami sila ron ha, mga walo. Mga walo. Ilan yung cellphone? Wala na nagka-vlog doon. Wala nagpa-vlog. Ipon-ipon lang. Wala na nag-vlog. Sana nga, wala lang mag-vlog eh. Baka naligo ngayon. Nakita ko nga wala nag-vlog doon. Ini-invite ko nga yung mga DDS vloggers. Pumunta kayo rito. Diba? Kung meron sa inyong titiris, kukutoso, ano man, naharang, kakusapin ko na huwag hayaan nyo sila. Oo. Sabi ko nga, nung nandun kami, dapat hindi nila kami tinaboy. Bakit? Tinuboy ba kayo? Tinaboy kami, hinerasyong anak ko eh. Oo, Kasi, Tinawag eh. kako, dapat magpasalamat nga sila sa amin kasi yung mga Marcos supporters nakakapanood sa kanila, 'di ba? Dahil sa channel ko. Oh. Ay kumalat sa mga tao. Ang care lang nila yung pakulay. Yan mga pakulay vloggers eh, Marami yan. 'di ba? Marami. Loko Marami eh. yan, sir. Frustrating pero marami. expected ba na sila? Oo. Set up na kami ng Starlink. Sir, saan niyo gusto itutok? Ha? Lagi kita nakikita, pinakikinggan. Ay, maraming salamat po. Picture. Okay.
Ito po yung kaibigan ko. Baka kilala nyo rin to. Go Philippines. Dating ermitanyo. Ikaw lang eh. Ako lang. Ay. Pakikuha mo nga ako, Nini. Ayun. Ayan. Dapat ginawa ka. Baka mawala ka. Ayan, yan. Kuya, ayaw talagang pakawa sa amin? Malay ko, mahigit. Kakamtakan na namin to sila. Andahan mo. Pinipili na sila. Okay? Pili lang naman si Tao. Para makapag-smile siya ng... Okay. Okay. Thank you. Pero- GBD. Anak ko po yan. Ito kapatid ko. Hindi ho. Pamangkin ko. Yan. Yung sabi mo, yung alam mo. Ha? Lapit yung mic. Okay. Hindi, nakapit mo ulit magsalita. Okay. So, kumusta? Sound check. Mic testing. Hi, hello. How are you? Okay. Wala na. Tay, matanong ko lang ho. Ilang taon po kayo nung EDSA People Power 1? It's a people power one. Ano ako noon? Kasi ang edad ko ngayon 77. Nung nandito ako noon, 1986, hindi ko matandaan eh, pero... Okay. Pero ano na, grown up na ho kayo noon. Ano? Ay, oo. Okay. Tanungin ko po kayo. Ano ho naging pakiramdam nyo na yung sinisimbolo nitong People Power Monument na yan ang nagpatalsik kay Apo Lakay? Malaking disgrasya. Pagkat nung panahon ni natin tulad ng Bataan Nuclear Power Plant, hindi binuksan ni Cory. Pagdating ng panahon, nagka-brown out ang buong Metro Manila dahil kulang tayo ng So, kuryente. panghihinayang talaga sa proyekto Sobrang niya. panghinayang ko na hindi nabuksan yung Bataan Nuclear. Nasaktan ho ba kayo nung nawala sila sa pwesto? Ay, sobra. Ngayon, nandito kayo. Pagka nakikita nyo ho to, nadadaanan nyo ba to palagi? Lagi. Lagi. Nung, Ano ho nagiging pakiramdam nyo tuwing nakikita nyo yung People Power Monument? nabubuisit ako. Di naman dapat yan eh. Okay. Hindi dapat mga Marcos na nakatirik dyan. Pero ngayon, ano ho pakiramdam nyo na nandito tayo? Ay, masaya, siyempre. Masaya. May galit pa ba sa kalooban? Ay, wala na kasi nakabalik na tayo. Yun. Yung dati nilang sinisiraan, nakabalik na rito. At hindi tayo papayag na mawala pa muli. Yun. Hindi na tayo papayag. Parang na nasa mawala. linya ng ano yan ng kanta ni kay Cory Aquino noon Oo. Ang hindi na tayo papayag Hindi na tayo muli papayag pang... na mabali pang mawala pa. Oo. At ang mga proyekto natin pinakikinabangan pa, hindi na dapat mawala pa. Tuloy-tuloy pa ang ating improvement. Yun. Okay. Sige ho. Anong pangalan nyo tayo? Benigno Campo. Benigno Campo. Kala ko Benigno Aquino eh. Yan. Thank you pa. Thank you. O yun. Natutuwa ko sa mga ano mo. Ay, maraming salamat po sa appreciation. Lahat kayo ng vlogger. Mhm. Lahat kayo. Yan. Thank you po. An Office of the City Mayor Task Force Disiplina. So maya-maya na ho tayo tatawid doon. So ini-interview ko lang yung mga yung mga seniors, yung mga first generation ng mga loyalista. Alright, so Dito gumagana pa. Nagdadawanan daw tayo para pinagtatawanan kami. Sige, tawa lang. Wala namang problema ron eh. Pinagtatawanan rin namin kayo. Ay!
Pero ano obvious na obvious na mas marami tao ngayon. Hindi ho katulad ng rally ng mga DDS. Mas marami ang cellphone kaysa sa tao. 35, di ba grabe nagsimula, 600. Nandun kasi yung bayad, 500, tinakbo pa nila yung 300. Na-report pa sa pulis. May problema pa sa pagkain. Di ba? Tapos, anong nangyari naman? Kada araw, pakalahati ng pakalahati. Tapos patindi ng patindi ang clickbait na parami ng parami, siksikan na doon, hindi na makapasok yung mga tao. Diyos ko po, hindi nga, kung totoo yun, hindi nga ninyo nakukuhang itabo yung mga pulis eh. Saglit lang kayo napaalis doon. Paano pa naman kayo hindi palalayasin doon? Dinugyot nyo yung EDSA Shrine. Doon kayo tumatae, doon kayo doon kayo tumupupo, doon kayo umiihi. Di namang diba? Tapos yung mga vloggers na milyon ng ang kikita sa isang buwan, dahil ang taas ng revenue, ng views, hindi man lang kayo mabilhan o maarkilahan ng portalet. Ito pa, bakit po nabigo yung EDSA, yung DDS people power nila? Mismo yung pamilya Duterte, wapak di ba? Hindi man lang binaba sila doon. Sumaglit lang daw doon si Sara, nagpa-picture. Siguro, napanghian. Ano sa tingin nyo? Di ba? Kasi if they really care for you, bababa yun doon. Nakakapunta nga ako saan nakakapumupunta sa mga patay. Di ba? Kalauna nagbago ng trip, gusto nang pumatay. Baklase talaga si Sara. Nakakatakot. Sige, mauna ka na rin. Tapos ang hangad ng Pangulo, pagkakaisa. Sinulong ni Sara nung campaign period, pagkakaisa. Tapos nung hindi na pagbigyan, hindi nila nagawang maging tuta nila si PBBM. Gusto ihiwalay ang Mindanao. Para pagharian ninyo? Adik ba kayo? Di ba? Kamo makalukuhan ng mga yun. Yun na nga lang pera, tinatanong lang tungkol doon sa confidential funds Alayo ng sagot doon sa katotohanan tapos dinaan sa panggugulo. Hindi ako nagsisi na sinuportahan ko si Duterte noon. Hindi ako nagsising pinagtatanggol ko yung kanyang gobyerno noon. Pero ang pinagsisisihan ko ngayon siguro pinagsisisihan ko yung hindi agad ako naniwala sa mga nagsasabi ng tunay na na pagkatao niya, ang kanyang mga pinagagagawa. Yun lang nakakapanghinayang, nagamit niya ang mga loyalista. Kasi naghahanap tayo kasi noon naghahanap tayo ng taong ng leader na may pagmamahal sa bayan. Yung handa talagang makipagbakbakan, ika nga. 'Di ba? Ano ang nakirinig natin noon? Ang tapang niya, akala natin talagang para sa bayan, anak ng baka. Para pala sa China ang lahat. Yung mga gustong pumunta rito, mga DDS, pumunta po kayo rito. Welcome po ito para sa lahat. Okay? Merienda. Siyang merienda. Ah. Kaya nga nandun naman tayo ng China. Ayun nga, dapat sila Ang DOJ, ang PCO, babagal kumilos May ibang bansa, dinampot na yan. Oo, dinampot na yung mga ganyan, mga naninira sa gobyerno. Okay lang yung pumuna. Diba? Okay lang yung pumuna nang may basihan. Hindi yung naninira. Katulad dito, meron ako nakita sa FB kahapon. Sabi nila, sabi ng isa, maldita talaga to si F. Eliza Marcos Sabi ba naman niya, kayang-kaya kong bayaran ng Iglesia ni Cristo
para manahimik ang mga yan at di na mag-rally-rally. So ginawa ko puro sa anak ko, sa editor ko, sabi ko, hanapin mo habang pauwi ako galing Batangas, hanapin mo ang video related rito. Nako ho, lahat na hinanapan niya. Hanggang TikTok, wala. Yan, ganun ang ugali nila. Umimbento ng senaryo, umimbento ng kwento para makapanira. Ha? Magkano isa? Ayo, gusto nyo? Hindi kumuha kayo kung magbabayad. Hindi ka totoo. Hindi ka na pwede. Hindi biro. Kuya. Ikaw, okay. Kuha ka. Oo ka nang oo, di mo naman ginagawa. Sabihin, hanapin mo si Dorito namin. Vlogger ka? Opo. Bago lang. JDB. JDB. Ako po. Papanood kita na masala. Hanapin ko na lang. Ito nga, buti may awa ng Diyos, may nanonood na 4,501. Konti lang. Mamaya yan. Hirap na magbasa, no? Ang bilis na ng ng usad. Sabi ni Argo, tawang-tawa na ako sa DDS EDSA. Ganyan, yung range pala. Tawang-tawa ako sa EDSA. Sabi niyo sa akin, kuya, kung ilan kung ilan. May namimigay ng t-shirt ko. Oo. Ito ka rin, napayaran ko na eh. Ito sa panawagan na lang. Kagad ang mga tao. Oh, lalo na kung si PBBM siguro yung nanawagan para dito. Isa lang? Teka ha. Sige, pera mo na. Saan yung dalawa na yun? Kakadaan lang dito ng dalawa eh. Nakikita ko na naman mga kapitbahay ko rito, mga nagtitinda ng lumpia. Ayan, shoutout kay Banat Boy. Nandito pala si Banat Boy, nanonood. So si Go Philippines nandito na. Sino pa? So parang hindi ko pa nakikita yung iba eh. Stakero. So, wala, hindi ko pa rin nakikita rito. Pero yung ibang mga Manila Bay vlogger dati, sila nandito ho. May mga may mga tawag dito, mga diwata vloggers na hinaras din nila ron sa EDSA Shrine. Oh, hindi naman EDSA Shrine kundi sa Robinson's EDSA. Doon po yung rally nila eh. Diba? Wala sila sa EDSA Shrine. Nag-level up na sir, ayaw ko. Kaya gaya na muna. Siyempre, kumagita na sir. Nag-level up na rin eh. Yeah, let's paint this place red today. So yung mga walang ginagawa, punta na rito. Yung may mga ginagawa, tapusin nyo na yan. Punta kayo rito. Minsan lang naman to eh, di ba? Namimiss ko nga yung yung time nung campaign period, yung nalala ko ang request ng Uniteam proclamation ni na PBBM doon sa Quezon City Circle. Aba, anong nangyari
pinalalagay lang sila ang venue sa covered court. Yun. Ang nangyari, napuno ang Commonwealth. Kaya nagkabara-bara Commonwealth nun eh. Walang proclamation na nangyari, walang proclamation rally. Ang nangyari nun, motorcade purely. Ayun. Pilay ang transportation doon. Hindi, okay lang rito. Nakikita nga nila eh, di ba? Cool nga eh. O sige, pwede na. Lipat na po tayo ron, ano, mga kapatid. Lipat tayo ron. O. Okay, lipat na kami ron. Sige po, sige po. Okay. Mainit din po si mamaya, babalik din kayo dito. Hindi, dyan lang sa may gilid. Oo, galing ko dyan. Tatago tayo ron sa may ano. Paanan. Ayusin. Ayusin mo na pantay siya. Hindi yung nakatingala. Nagsitago sa lilim eh. Hindi, doon tayo. Ano? Teka nga. Dito na lang tayo. Dito. Dito tayo magpapaaraw. Ay, doon! Dito tayo sa ano ba? Yun. Oh. Diba? Pasensya na ho. Ay, hindi po ako si Takero. Pangit po yun. Ako si JDB. Si Takero, di ko alam kung papunta rito. Pero alam ko pupunta rito eh. Nararating lang nila, galing Japan eh. Mukha kasi yun eh. Pero may moto. Rin tuloy si Maui. Ayun, oy, binagaganap rito. Pakibunot ng, ano, dito na tayo. Ito yung iba't ibang grupo. Okay, so dito yung bandera ho ng IBP. Ito yung kanilang presidente. Hindi ko alam na may ganito. Itigil nyo na po ang sobrang pagsawalang bahala ng kung ano talaga ang layunin. Dapat makinig tayo sa kung sino ang pinuno ng bayang Pilipinas. Kung ang pagkakataon ninyo, Ma'am Sara, kung kayo ay tatakbo bilang presidente, hindi po ito ang oras. Ang oras po natin ay para matupad ang bagong Pilipinas, yun ang pangarap ng ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Sir, may tanong lang po ako. Kayo po yung presidente ng IBP, ano ho? Ilang taon ho kayo nung panahon ng 1986 People Power? I was just 4 years old. 4 years old, okay. Pero, Marcos loyalist po kayo? Actually po, kami bilang ako po talaga kamag-anak ako ng mga Robredo. From Bicol region po, from Magallanes, Sorsogon. Alam niyo naman po ang baluarte ng mga ano. But during the time of 2017, I organized this one to protect the stand with the truth hanggang sa dumating na sa punto na nailuklok nating amal na Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin po, namulat kami na ang pagkakaisa po, ang panawagan ng pagdadamayan, ng pagtutulungan, ng tunay na paglasakit sa kapwa ay hindi yung partisan tayo, hindi tayo bias. Kahit kami taga Bicol kami, mahal namin ang mga Ilocano. Ganon din ang mga Ilocano, mahal namin taga Bicol. So ibig sabihin, totoo kami nanindigan ngayon, totoo kaming humarap sa inyo. Totoo po ang panawagan ng isang bansa Pilipino. Mahalin po natin si Sir BBM, totoo po ang kanyang dalangin, totoo po ang kanyang mitiin, totoo po ang kanyang pangarap para sa ating pamayanan at sa bayang Pilipinas. Tanong ko lang ho, bilang supporter po ng ating Pangulo at ng pamilya nila, kayo rin ho, tinatanong ko rin ho kayo, naabutan nyo yung EDSA People Power 1. Ano ho ang naramdaman nyo? Nasaktan po ba? Monument. Kayo po, sir.
Kung Yung- makikita niyo yung People Power Monument. Itong actually the People Power Movement symbolizes the unity of the power of the Filipino people. Ngayon, kung ito ang magiging daan, tumatayo kami ngayon. Hindi ito bilang ibabagsakin ng gobyerno, kundi itayo ang ating gobyerno. Tulungan ang gobyerno. Okay, so ito, tanong ko naman po sa inyong lahat. Pumasok po ba sa hinagap ninyo? Have you ever imagined to nung February 1986? Naisip niyo po ba na kayo ay aapak dito? Hindi. Pero ngayon, masaya po ba kayo na nandito tayo? Yun, sir. Tama po yung sinasabi nyo. Ibig sabihin, nagkaroon po tayo ng national healing. Tama? Ayun. Sige ho, maraming salamat po. IPP! Yan, IPP. Ayan. Oo nga eh. Okay, so sila lahat, yan, mga first generation na mga Marcos loyalist. Yun po.